Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, kung titignan nyo, bale meron tayong isang transformer dito na pang microwave. So galing to sa microwave oven. So ito mga boss, nakita ko lang dito to sa shop, kaya naisipan kong gawin na lang tong battery charger. Lalo na mga boss ako, meron akong battery dito na 6SM. So malaki yon. Yan ang gamit ko sa solar. Pero minsan kapag makulimlim yung panahon, so hindi nag-charge ng maayos yung aking battery. So itong transformer na to, nakita ko dito sa shop. So naisipan kong gawin na lang tong battery charger. So kahit pa paano mo boss, kapag makulimlim yung panahon, so hindi nag-charge na maayos yung battery ko dito sa solar. So ito yung pang-suporta na pang-charge ko. So yun bala ang gagawin natin dito mo boss, gagawa tayo ng battery charger na 12 volts. Pero bago natin simulan yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ito pala yung battery na sinasabi ko mga boss na gamit ko sa solar, 6SM. So malaki yan. Tapos, yung gamit kong charger dito mga boss, ayan. So mali lang yung ampere niyan mga boss, kaya nahihirapan mag-charge dito sa battery. Ngayon mga boss, bale gagawa tayo ng panibago para yun na nga, meron akong gamit na pang-charge dito sa aking battery na 6SM gamit ng transformer na yan. So unang gagawin natin dito, bale ikakat na muna natin yung mga wire na yan, hindi na natin kasi gagamitin yan. So ayan, bale naputol na natin yung mga wire connected dito sa transformer. So papansinin natin itong transformer na to mga boss. Kung titignan yung mabuti, itong mga transformer na to, kung papansinin nyo, magkaiwala yung primary at secondary. Kung titignan natin, bale ito yung primary mga boss, yung nasa ibaba, tapos yung itaas naman, yun ang secondary. Ayan, kung titignan nyo, bale ito yung terminal nitong kanyang primary na 220 volts. Tapos yung itaas naman mga boss, secondary. Ngayon mga boss, after natin maputol yung mga wire dito sa transformer, so sunod na gagawin natin, bale tatanggalin natin yung winding nitong secondary nitong transformer. Yung nasa itaas na yan mga boss, tatanggalin natin yan. Yan bale ang sunod na gagawin natin dito sa transformer. So para matanggal yan mga boss, ako ang ginagamit kong pangtanggal dyan, kunin ko lang. Ayan. So, yan yung ginagamit kong pangtanggal dito sa secondary winding nitong transformer, yung grinder na yan. Basta ingat lang mo boss, wag yung ngayon tamaan yung primary winding. Bale yung primary winding yung nasa ibaba, ito yung secondary sa itaas. So, tanggalin ko lang, hindi ko na ipapakita pa dito sa video para madali na tong ating video mo boss. Medyo matagal din kasi tanggalin yan. A few moments later. So ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko na matanggal yung secondary winding nitong transformer. Ayan, papansinin nyo, natanggal ko na. Medyo matagal din mga boss bago ko natanggal yung secondary winding nitong transformer. Medyo nahirapan din ako dito. Kulang na lang mga boss, nasa mahigit 30 minutes ko bago natanggal yung secondary winding nitong transformer na yan. So natamaan ko pa nga itong kanyang primary winding. Ayan, papansinin nyo mga boss na pukpuk itong winding nitong kanyang primary. So buti na lang hindi shorted, hindi nag-shorted. Ngayon, ayan, gagamit tayo ng wire na stranded na pang electrical mga boss. Bale ang size nito ay number 12. So number 12 tong wire na to. Ayan, kung titignan nyo, so yan yung gagamitin natin na wire para yun na nga makabuo tayo ng 12 volts output dito sa transformer na yan. So pwede naman yung number 14 mga boss. So depende na lang sa inyo kung ano yung available yung wire. So ako ito yung available ko na meron dito na wire. So yan yung gagamitin natin, yung number 12 na stranded.
So ayan mga boss, bale mag-ikot na tayo ng wire dito. So yung gagawin natin na ikot dito mga boss, siguro nasa 13 or 14. So depende kung kaya ng ating wire, kung abot yung ating wire. Bale yung per ikot natin dito 1 volt. So halimbawa naka 12 ikot tayo dito sa stranded wire na yan, dito sa transformer. So meron tayong masusukat na 12 volts. Kapag 13 naman mga boss, 13 volts. So depende pa rin yan. Siguro mga boss, gagawin ko na lang dito para madali na lang tayo. So ikakat ko na yung video after kung mabuo ng 13 ikot dito sa transformer na yan. So ipapakita ko na lang sa inyo. Medyo hindi natin kasi pwedeng madali yan mga boss. Ayan, nakikita nyo naman. Mano-mano natin na pinapasok yung stranded wire dito sa transformer. Basta ganyan lang naman mga boss. Hanggang sa makabuo tayo ng, yun na nga, depende sa inyo kung ilan yung gusto nyong ikot. So pagkalam ko sa mga boss, per turn dito, 1 volt. So per ikot, katumbas 1 volt. Kaya gagawin ko lang dito mga boss, 12 ikot lang or 12 turns para makakuha tayo ng 12 volts. So yan, kung titignan nyo, bale tapos ko nang may pasok yung wire. Bale nakagawa ko ng 12 turns dito or 12 na ikot mga boss. Ngayon, tatry natin to kung ilan ba yung output. Bale, lalagyan ko na muna ng easy cord para matry natin at masukat natin yung output mga boss nitong transformer na yan. Bale, ito na mga boss, nakabang na yan, ayan. So ito yung gagamitin natin pang test. So pang test lang naman to. Hindi pa yan yung pinaka ilalagay natin na easy cord. So try natin mga boss, sa 12 na ikot, tignan natin kung ilan ba yung masukat natin na output nitong secondary, nitong transformer na microwave na yan. Ayan, bale nakalagay na yung easy cord dito sa transformer. So test na muna natin. Meron ba tayong makuhang continuity? Ayun, meron naman mga boss. Ayan, buo tong kanyang primary. So okay naman yung kanyang primary. Ayun, pansinin nyo mga boss. Bale, yung susukatin natin na voltahe dito, AC. So dahil wala pang diode, AC muna mga boss. Ayan. So tingnan natin dito sa tester kung ilan ba yung makuha natin na voltahe sa 12 turns na ikot na ginawa natin. Ayan. Ayan mga boss. So ipesto lang yung aking tester. So AC. Ayan. Naka-range tayo ng AC. Medyo malabo. So ayan mga boss, nakaset yung ating tester, AC volts. Ngayon, try natin, tingnan natin kung ilan ba yung masukat natin na output nitong transformer na yan.
So, saksak ko lang. Pasyanin nyo tong ating tester. Ayan, pinatay ko yung ilaw para mas makita nyo tong ating tester. Ayan mga boss, saksak ko na. Ayun. Wait lang mga boss. Ayan. So, naglulos yung aking outlet. Ayan. Kung titignan nyo, meron tayong nasukat na 13.97 volts AC. So, yan yung nakuha natin na voltahe sa 12 turns na ikot na ginawa natin mga boss. 13.97. Ayan. So, naglalaro sa 13.96 to 97. So, hindi naman uminit yung transformer mga boss. So, medyo nag-aaming yung ating transformer or vibrate. Kaya lang, hindi naman ganun kalakas. Hindi naman din nag-iinit yung stranded wire na nilagay natin. Ayan. So, normal lang. Yun mga boss, so nakita natin, bale meron tayong nasukat na 13.97 volts AC dito sa ginawa natin na 12 turns dito sa transformer na yan. So yung 12 turns, nakasukat tayo na 13.97 volts AC. So okay na rin yun mga boss. Ngayon, try natin yung kanyang spark. Tignan natin kung gaano kalakas. Pero malakas to mga boss. Papakita ko sa inyo yung spark nito gaano kalakas. Yun mga boss, nakita nyo kung gaano kalakas yung spark nito. Parang 110 volts na pinagdidikit natin yung lakas nito. Ngayon, dahil meron na tayong nasukat na 13.97 volts AC dito sa transformer na yan. So, sunod na gagawin natin ngayon, lalagyan na natin ng diode para yun na nga maging DC. So, ayan mga boss, bale ito yung ilalagay natin na rectifier diode, itong package diode. Bale yung ampere pala nito ay nasa 50 ampere. So, malakas na rin to. So, itap mo lang mga boss. Papakita ko na lang sa inyo after kung may tap tong diode na to. Madali lang naman yan. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale tapos ko na may tap tong wire dito sa diode. Ayan, so madali lang naman i-tap yan kung titignan nyo. Kung titignan natin tong diode, meron naman nakasulat yan. Positive and AC. Bale ito yung positive, ito naman yung AC. So dun sa AC, dun natin tinap yung stranded wire. Ayan. Makikita nyo naman yan sa diode mga boss kapag bumili kayo. Ngayon, itong dalawang bakante na terminal nitong package diode na yan. So, magtatap din tayo ng wire dyan. So, yan na bale yung kanyang output DC. Yan dalawang terminal na yan. So, titignan natin tong diode. Ayan mga boss. Kung papasinin natin, may nakasulat na positive. So, yan yung positive DC. Tapos mga boss, yung isa, matic, yun na yung negative. So, dalawa lang naman yan mga boss. Ngayon, lagyan ko lang ng wire. So, magtatap lang ako ng wire. So, ayan, kung titignan nyo, bale, nakapag-tap na ako ng wire dito sa output, positive and negative nitong diode na yan. So, ito na rin yung ginamit kong wire, mga boss, itong stranded na number 12. So, ito lang kasi yung available, mga boss, kaya yan na rin yung nilagay ko. So, bago natin i-try ito, mga boss, lagyan ko lang ng heatsink itong diode para kahit papano, hindi basta-basta masira itong diode. So, nabutas ko na rin yan. Ayan. So, mas better sana mga boss kung mas makapal na heatsink. Mas better yon. So, ito galing lang sa mga TV board. Kinuha ko lang. Pero kung kayo, meron kayong available na mas makapal na heatsink, mas better. So, lagyan ko lang ng silicone compound bago natin itikit dito sa heatsink tong diode na yan. So, yung diode na yan mga boss, mag-iinit kasi yan. Kaya mas better na lagyan natin ng heatsink yan at ng compound. Ayan.
Ayan mga boss, so tapos ko nang malagyan ng heatsink tong diode at naiayos na rin natin yung mga wire. Ayan. Ngayon, try natin kung ilan ba yung masukat natin dito sa output DC. So DC naman tayo ngayon mga boss kasi meron na rectifier diode kaya DC na tayo. So nakaset yung ating tester sa DC volts. So tingnan natin kung ilan ba yung masukat natin na output dito sa nagawa natin na charger battery. Ayan mga boss. So pasinin nyo itong ating tester. Set up ko lang yung test probe. Ayan. So ito yung positive. So lalagyan ko na lang ng marka yan para kahit pa paano alam natin yung positive. Same kasi yung kulay ng wire na nilagay natin mga boss. Ngayon, tatry na natin to. So nakayabang na tong ating tester sa output. Ayan. So saksak ko lang. Pasinin nyo tong tester. Ayan mga boss. Ayun. Kung titignan nyo, bale ang nasukat natin na voltahe ngayon sa DC, 12.12 volts DC. So DC na yan mga boss, hindi na AC yan. So napansin nyo, kanina sa AC meron tayong nasukat na 13.97 AC. Ngayon nilagyan natin ng rectifier diode, ayan, bumaba. So nakasukat tayo ng 12.12 volts DC. So lalagyan pa natin ng capacitor yan. So tataas pa yan. So sa ngayon mga boss, wala pa akong capacitor na available na pwedeng ilagay natin dito. Pero kahit walang capacitor yan mga boss, pwede na natin gamitin yan na pag-charge dito sa battery. So kung gusto nyo palang mas mataas yung output, ayan, kung titignan nyo dito sa ating video, ang nasusukat lang natin 12.13 volts DC. So kung gusto nyong tumas pa yan, maging 13 volts or 14 volts, 15 volts, so dagdagan nyo lang yung winding na ikot na gagawin nyo. So depende na lang sa inyo yan mga boss kung ilan yung gusto nyo. So ako, ayaw ko yung mataas na voltage, lalo na kapag battery charger. Di baling mababa yung voltage, ang importante mataas yung ampere. So ako kaya hindi ko tinasan yung voltahe, mas okay na yan. Ang importante mga boss yung ampere. So yun yung diode, di naman nag-init. Ayan, so dahil wala pang load, hindi pa nag-init yung diode. So yun mga boss, hanggang dito na muna tong ating video. Abangan nyo yung part 2 nito, meron pang part 2 to kasi gagawan pa natin ng bahay to or housing itong charger na to. So abangan nyo lang. So sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ganito na lang mga boss, maraming salamat.